Amen. Salamat po sa Panginoon. Si Jesus ang aking musika. Kaya ano yan? Kay Ricky Sanchez. Ano po? So, papakinggan ko yung awit na yung matagal ng panahon. So, salamat po sa Panginoon. So, siya ang ating melody. Nagbibigay ng himig sa ating mga buhay. So, that's why may awit, may himig ang ating mga puso na magpasalamat, magpuri sa atin pong Panginoon. So, siya ang nagbibigay sa atin ng music sa buhay po natin. Para tayo ay magpatuloy sa gitna ng mga suliranin o kahirapan. Okay? So, salamat po at dadako na po tayo sa ating Word of God or sa ating message, mga kapatid, at samahan po ninyo ako sa ating siniserye ho na aklat, ang aklat po ng unang Pedro, that is Peter chapter 3, verses 18 to 22. So ito po yung ating passage na siyang pag-aaralan naman po natin. So last month ay verses 13 to 17 po tayo. So ngayon, verses 18 to 22. So, buksan po natin at tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. 1 Peter chapter 3 verses 18 to 22, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers, having been subjected to Him. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. O Ama, salamat po sa pagkakataong ito na muli po ay makapakinig kami ng inyong pong salita. At gabayan niyo po kami sa amin pong mapapakinggang mensahe. Ang Santong Espiritu ang patuloy na mag-lead po sa amin, ang magbigay po sa amin ng illumination sa iyo pong salita. At patuloy po, minsan pa sa pamamagitan ng mensaheng ito ay ma-appreciate naming lubos ang iyo pong biyayang kaligtasan sa amin pong mga buhay. In the person of your one and only Son, na siyang aming Panginoon at tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus. Salamat po sa pagkakataong ito at ang inyo pong tagapagsalita. Muli po, itago niyo po sa likod ng inyo pong kabanalan. Ang papuri at pasasalamat ay para lamang po sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So, ito pong passage na ito, makikita ho natin, isa ho ito doon sa tinatawag po na difficult passages to interpret. So, kasi binasa ko po yung overview po nung 1 Peter, doon po kay John MacArthur na aklat, yung kanyang study Bible. And doon nakalagay po doon na ito pong part na ito pong portion po na ito ng 1 Peter, this is one of the difficult passages to interpret because yung way of writing po ni Peter ay medyo iba as compared po kay Apostle Paul. Kasi si Apostle Peter po ay hindi po siya nakapag-aral. Unlike Apostle Paul, so siya ho ay naging Sanhedrin, Pharisee. So si Peter po, dahil siya po ay isang mangingisda, so it doesn't mean na hindi siya edukadong tao kasi ginamit po siya ng Panginoon to write 1 Peter and 2 Peter. It's just that
hindi lang po siya nakapag-aral ng formal na pag-aaral. Pero sa kabila po noon, so nakita ho natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa kanya, so yung superintendence ho ng Panginoon sa kanya to write, para isulat po ang unang Pedro at ang ikalawang Pedro. Kaya makikita natin yung tinatawag nating superintendence ng banal na espiritu in the person of Peter, para po may address po ito sa mga Kristiyano during the time of Nero. Kasi ito ho ay Roman persecution. So, because of Nero, si Nero ho may gawa eh. So, pinasunog niya yung Rome kasi gusto niya magpatayo uli ng banibagong syudad in honor of him. And ang ginawa niyang scapegoat ay mga Christians. So, ang napagbalingan, ang napagbintangan po ay mga Kristiyano. So, that's why nag-intensify po yung galit ng mga tao sa mga Kristiyano. Pero ang totoo pong may sala talaga doon sa pag-burn o nung pagsunog po ng Rome is si Nero mismo o yung emperador. Kaya naranasan po ng mga Kristiyano ang matinding persecution unjustly. So, this is an unjust persecution, unjust treatment na ginawa po sa kanila. Pero ginamit po ito ng Panginoon upang sila ay mas maging firm sa kanilang pananampalataya. So, yung ating nakaraang pag-aaral po, so they were able to defend themselves by doing good. Kahit hindi makatao ang pagtrato po sa kanila o ang pakikitungo sa kanila. Kaya nakikita natin that sa kabila po ng hostile world and hostile environment na kinalalagyan po natin, so hindi ho tayo dapat mabahala. Hindi ho dapat tayo panghinaan. Kundi ito'y maging daan upang mas maging matatag tayo at ipagtanggol ho natin ang katotohanan ng Panginoon. Amen? Sangayon po ba kayo? Amen. Yan, parang hindi kayo sangayon kanina eh. So again, so ang sabi po dito is, ito ho ay pangyayari na kung saan ay ipinahintulot po ng Diyos. So hindi lang po sa isang individual, kundi sa grupo ng mga mananampalataya, ito ho ay pahintulot po ng Panginoon upang higit siyang makilala ng sanlibutan. Higit siyang makilala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kabutihang loob. Kaya here, so this passage highlights the very reason of our hope to face hostility and pursue goodness in the midst of sufferings. And this is the glorious light brighter than 10,000 suns that is temporarily covered by an overcast sky. So ibig sabihin, hindi man ito maliwanag na nakikita ng tao, pero patuloy na nagniningning at nagliliwanag ang katotohanang may katagumpayan sa likod ng bawat pagtitiis na pinagdaraanan ng isang Kristiyano. So we know that this kind of suffering is related sa kanilang pananampalataya. So, ibig sabihin, nagtitiis sila para sa katuwiran. So, they suffer for righteousness sake. Hindi ho sila nagtitiis because may ginawa silang kasalanan. Kumbaga, it's a way of punishment mula po sa Panginoon. Kundi, dahil sa kanilang katapatan, dahil sa kanilang kasipagan, sa paglilingkod sa Panginoon, kaya sila nagtitiis. So, persecution because of their faithfulness sa Panginoon. Persecution because of their diligence sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, na makikita ho natin na sa kabila ho nito, meron pa ring kaliwanagan. At ang kaliwanagan ito ay yung kaliwanagan na kung saan in the person of Christ. Bakit sila nagtitiis? Bakit sila humaharap sa mga ganitong pagsubok o sa mga ganitong suliranin? Because, kaya nga po dito sa verse 18, kung makikita po natin, for Christ. Yan. Yamang o dahil si Kristo o sa kadahilan ng si Kristo ay nagtiis. So Christ also suffered
We suffer because Christ suffered also. So, nagtiis din ang Panginoon. Pero hindi ito kahalintulad ng pagtitiis natin. Kasi iba yung pagtitiis ni Kristo. Dahil ang pagtitiis ni Kristo ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa atin. Ang pagtitiis naman natin is bilang katunayan na tayo ho ay kay Kristo. At ang pagtitiis ho natin is, kumbaga ito ho ay magbe-benefit ho doon sa darating na panahon. Hindi ho sa pangkasalukuyan. Kasi maaring ito yung way of death. Ano ho, para sa isang Kristiyano. Ng mga martyrs na tinatawag. Ito ho yung way of death. Okay? Pero, alam po natin, ano ho, na hindi ho sayang ang ating ginagawang ito. Itong pagtitiis natin na sa paglilingkod po natin ay hindi ho mauuwi sa wala. Okay? That's why Christians of the past and the present share this common joy and hope among them, and that is the victory of Christ's suffering. Ang katagumpayan ng pagtitiis ni Kristo. So, hopefully, ang bawat isa po sa atin ay meron po tayong aim or meron po tayong tinatanaw in the future na magtatapos ho tayong nagtitiis pero hanggang kamatayan. Ano? Hindi ho tayo nagtitiis at sumuko na tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sumuko na tayo sa Panginoon. Sa madalit salita. Hindi na natin kinaya yung bigat, yung magnitude noong problema. So, it echoes chapter 2 verses 21 to 24 actually. Kung babalikan po natin, yun pong chapter 2 verse 21. So, alingaw-ngaw po ito actually. Kung mapapansin po natin, ito ho ay alingaw-ngaw nito pong chapter 2 verse 21 to 24 nung 1 Peter. So, ang sabi po dyan, "For to this you have been called because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you might follow in His steps. He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. When He was reviled, He did not revile in return. When He suffered, He did not threaten, but continued entrusting Himself to Him who judges justly. He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds you have been healed." So, specifically, verse 24. So, ito po yung echo nito pong verse 18. Kasi binanggit po ulit dito yung suffer and yung pagbabata ng ating mga kasalanan. Kasi yung pong suffer ho dito, so this is in ESV, in the New King James and in King James, ang ginamit ho dito is suffer. Pero in other translations, katulad po ng NASB, NAS, ang ginamit ho dito is died. So, kaya yung suffering ho dito, ang tinutukoy ho dito is yung kamatayan. He died for our sins. Kaya pag binasa po natin siya sa NASB, so ito po ang nakalagay, "For Christ also died for sins, once for all." Okay? Yung suffering ho ng Panginoon is yung kamatayan mismo ni Kristo. So yung pinagtiisan ng Panginoon doon sa 3 oras bago ho siya nalagutan ng hininga. So bago siya nalagutan ng hininga, yung pagtitiis ng Panginoon habang pasan-pasan ho niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Kaya yun po yung ating makikita dyan. Kaya, what makes you resilient and happy to pursue this challenging path to righteousness? So, what makes you resilient? Bakit tayo nagpapatuloy, nagpupursige
kahit tila bagay parang wala nang patutunguhan, tila bagay papunta ho sa paglayo, pagsuko ang ating buhay. Pero sa halip, hindi ho dapat tayo panghinaan, kundi mas maging firm po tayo at mas maging masigasig tayo na maglilingkod sa Panginoon. Why? Okay? What makes you resilient? Okay? Kaya, ito po yung sinundan po nung ating pinag-aralan last time. So, what is the triumph behind? What is the victory behind our endurance? What is the triumph behind? What is the hope behind our sufferings? Kaya ito po yung title po natin, The Triumph Behind Our Suffering. Okay? Para tayo ho ay maging firm, resilient, and talagang determined na mabuhay para po sa Panginoon. Because it says in verse 18, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So dito po natin makikita in verse 18, ang katotohanan tungkol sa pagbabata ni Kristo ng ating mga kasalanan. At ito ang isang katotohanan kung kaya tagumpay hong maituturing ang pagtitiis ng isang pinapaging matuwid o ng isang lingkod ng Diyos. Hindi siya talunan at hindi ito kahiya-hiya sa Panginoon. Sapagkat mismong si Kristo na ating Panginoon, hindi lang pagtitiis, kundi siya'y namatay para sa atin. So, He, sabi dito, died once for all. He died for our sins once for all. Kaya, meron po tayong 4 na puntos dito po sa ating message, but focus lang po muna tayo sa unang point. So ito po yung 4 na puntos po natin. So number 1 is Christ's triumphant sin-bearing work. Yung pagbabata ng kasalanan ng Panginoon. And then we have number 2, Christ's triumphant sermon or proclamation. Number 3, Christ's triumphant salvation work. And number 4, Christ's triumphant supremacy. So ito po yung 4 na puntos po natin. But now, this morning, focus po tayo doon sa ating unang punto. So number 1 is Christ's triumphant sin-bearing work in verse 18. So again, I will read, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So again, what makes us resilient and happy to pursue this life? Although tayo po ay nagtitiis, but we pursue. Pinagpapatuloy po natin. So let's dig in this text, verse 18. Apostle Peter cited that beyond our sufferings, there's the one that stands out. So may isang klase ng paghihirap na higit sa lahat. Hindi yung paghihirap ng sino man sa atin. Bagamat meron tayong iba't ibang level ng pagtitiis sa pagiging Kristiyano. May hindi kasi nung hirap, may hirap na hirap, pero for the same purpose. Para tayo ho ay mas maging firm sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. Mas maging faithful tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi dito, so there's the one suffering that stands out, and that is the suffering of Christ. So, the highlight, kumbaga ang highlighted talaga dito is yung ginawa ni Kristo. Yung buhay na meron si Kristo. Yung pagtitiis ng Panginoon upang tayo ho ay magkaroon ng ganap na kaligtasan. Di ba? Paano ba tayo napunta sa kaharian ng Panginoon? So, paano ba tayo napunta sa liwanag? Paano ba tayo napunta sa katotohanan? Ang Diyos ang gumawa sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan. Kaya, the suffering of Christ, and this is the Lord's triumph,
It is not in the form of what appears to be a conquering king, but in the form of a dying and a suffering servant. So ang imaheng makikita ho natin sa tagumpay na ito ay hindi kagaya ng kung ano ang pakahulugan po natin sa tagumpay. Kagaya ng isang haring sumasakop sa isang malaking bansa. So, kung kilala ho natin yung mga sikat na conquerors noong unang panahon. Alexander the Great. Di ba? Genghis Khan. Di ba po sa world history, nababanggit po yan. Yung mga sikat na mananakop noong unang panahon. Pero, hindi po ito yung image na nakita ko kay Kristo. Kaya, maraming Hudyo at halos lahat ng mga Hudyo, hindi ho siya pinaniniwalaan na siya ho ang Messiah. Kasi ang anticipation ho nila sa Messiah ay isang conqueror. Pero ang Kristong dumating, ang Messiah dumating na ipinangako ng Diyos, ay isang pinaratangan pong kriminal na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya, dito po makikita ho natin ang dahilan sa mga Hudyo upang i-reject ho siya bilang Messiah and for the world not to believe in Him as Lord and Savior. Sapagkat ito yung image na nakita sa Kanya. Hindi siya isang hari na magiting. Hindi siya isang hari na in full armor, at may hawak na espada, at may hawak na kalasag. Kundi siya ho ay isang servant. Namuhay ng payak at namatay sa paraang hindi katanggap-tanggap. So ito po ang kaibahan. But here, it is the triumph of God. Ito ho ay tagumpay ng Panginoon. His death is our victory. Although it is shameful para sa mga Romano, para sa mga tao, but that sin is victory for us. Amen? Amen. Ang pagdanak ng dugo ng ating Panginoon ay tagumpay. Ang pagtitiis sa loob ng humigit kumulang 3 oras ay tagumpay. That's why He said, Tetelestai! It is finished. Paid in full. Binayaran ng ganap. Diba? Kaya, here, so we have Christ's triumphant sin-bearing work o ang pagbabata ng kasalanan ng ating Panginoon. So, first subpoint po natin, He died for our sins once for all. So, tingnan po natin sa talata, for Christ died for our sins once for all. Sa ESV, for Christ also suffered once for sins. So, mahalaga po yung mga wordings. Kasi ang sabi po dito, siya'y namatay. So, yung suffering ni Kristo ay ang kanyang kamatayan. Humantong sa kanyang kamatayan. Tayo, hindi ho tayo sigurado na yung pagtitiis ho natin ay hahantong sa kamatayan. But likely, ito ho ang mangyayari po sa atin kung tayo ho ay maninindigan sa ating pananampalataya. Maaaring matulad ho tayo sa mga martir. Kasi mas matindi na po ngayon ang persecution. Paano kaya kung tayo nasa ibang bansa? Paano kaya kung tayo nasa isang bansa na ang Diyos ay hindi si Kristo? Doon talaga masusubok ang ating paninindigan. Tayo sa biyaya po ng Panginoon, we're very privileged na makapag-evangelize publicly. Diba? Yun po yung makikita ho natin dyan. That's why, sa ating unang katotohanan po, subpoint po natin, so He died for sins
once for all. So the word died here is to denote the incomparable suffering of Jesus. Yung hindi matutulad o walang katulad na pagtitiis ng ating Panginoon, because doon pa lang ho sa account, sa pinagdaanan po ng Panginoon, ano po ang kanyang pinagdaanan? Siya'y niluran, binugbog, yung ating kinakanta, dinusta, ipinako, pinutungan ng koronang tinik, pinabuhat ng krus na sobrang bigat. So, around 75 kilos daw yata, ayon po sa sa mga historians. Yun pong bigat ng krus. 'Di ba? Walang part ng katawan ni Kristong hindi sugat. So, buong katawan ng Panginoon ay talagang sabi nga, blooded, talagang duguan. At hindi lang basta duguan. Ang sugat po ng Panginoon noon, para ho sa talagang, sabi nga, it's hard to describe. Kasi, kita ho yung ng Panginoon, kita ho yung buto. Doon sa tindi ho nung scourging na kanyang tinanggap. Or flogging. Kaya, sabi po dito, he was mocked, scourged, beaten, crowned with thorns, spat on his face, reviled, and nailed at the cross. Ilan pa lang ho yan sa naranasan po ng Panginoon. So, physically, nandun po yung tindi ng kanyang paghihirap. Bukod pa doon sa reviling na tinatanggap niya mula sa mga tao, lahat ng masasakit na salita ay ibinabato sa kanya. The total opposite ng kanyang, kung paano siya winelcome at halos sambahin, or sambahin sa kanyang triumphal entry. So, kabaligtaran itong mga taong ito. Sa pagsamba nila kay Kristo, nung pagpasok niya sa triumphal entry, bumaligtad ho. Nung panahong siya ho ay ipinako sa krus. So, lahat ng masasakit na salita, lahat ng pagmumura, ididirect ho sa kanya. Samantalang sa atin, so we easily, tayo'y madaling magalit. Madali ho tayong pumutok kapag may gumawa sa atin ng hindi maganda. Pero si Kristo, ni isang salita ay walang lumabas sa kanya laban sa mga taong ito. At sa halip, ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. So, remember the suffering of Christ. If we are if we're facing mabigat na suffering sa buhay, so remember the suffering of Christ. Alalahanin po natin yung pagtitiis ni Kristo. So, He died for our sins. So, the depth of the word died. Okay? Kasi may iba-iba pa rin dahilan ng kamatayan May death by natural cause. Pero sa Panginoong Jesus, although siya ho ay sa kanyang pagka-Diyos, hindi ho siya namamatay, pero ibinigay niya ang kanyang buhay. Para sa ating katubusan. And here, makikita natin yung depth ng kanyang suffering, ng kanyang kamatayan. So, if you complain that it is unfair to experience sufferings, remember Christ. Remember how He suffered for your sin. Paano siya nagtiis para sa iyong kasalanan? Sa isang kasalanan o sa kasalanan pa lang po ng isang tao, ang kabayaran ay kamatayan. Pero sa kamatayan ni Kristo, ilang kasalanan ang kanyang pinasan? Di po ba? Sa kasalanan pa lang ho natin, hindi na natin maalala kung ano yung kasalanan natin ginawa nung tayo'y bata pa. O yung kasalanan ginawa ho natin nung nakaraang linggo o nung nakaraang buwan. Pero sapat na ito para pagbayaran natin, sa kamatayan. Pero, ang kamatayan ni Kristo, ang pagtitiis ni Kristo,
Kasalanan ba ito ng isang tao o ng higit pa? Para batahin niya ito at siya'y mamatay para sa atin. Di po ba? So, imaginein po natin. It is the same as yours that He suffered unjustly to the point of death. And He suffered. So, Christ's suffering is for our sins. So, this connotes the idea of Him being our substitute to die on behalf of us. He died not because He was a sinner, but because He bore our sins as if it was His. Kumbaga sa atin ganito napaka-unfair naman na ako'y magtiis. Hindi naman ako masamang tao, hindi naman ako unfaithful sa Diyos ang Panginoon nga. Di ba? Hindi niya kasalanan. Pero nagtiis siya sa kasalanang hindi kanya. So, dito natin makikita yung substitution. So, He died for our sins. He died not because He was a sinner. Ang kamatayan ni Kristo hindi dahil kabayaran ito ng kasalanan, kundi ang kanyang kamatayan ay para bayaran ang ating mga kasalanan mula sa kamatayan. Yan, sabi po ng 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Si Kristo na walang kasalanan ay itinuring na isang makasalanan. Hindi ho biro ito. Kumbaga hindi niya deserve na magtiis ng ganoong klase ng pagtitiis dahil siya ho ay walang kasalanan. Pero para ho sa kaligtasan, alang-alang sa ating mga kaaway ng Diyos, sa mga rebelde sa Diyos, binata niya ang ating mga kasalanan. He bore our sins on our behalf para tayo ay mabuhay mula sa kamatayan. Amen po ba? Amen. Kaya pagka sumasagi po sa isip natin yung para namang unfair itong pinagdaraanan kong ito. Hindi naman ako masama Na-attend naman ako sa church Nagbibigay naman ako ng ikapu Mabuti naman ang intention ko sa lahat si Kristo, ang Panginoon natin. Kung tutuusin, lahat ng katwiran ay pupwede niyang ikatwiran, but because bilang pagpapasakop niya at pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kahit sabihin ito man ay hindi makatwiran, sapagkat hindi niya ito kasalanan. Diba? So again, knowing that the just penalty for our own sin is our death, imagine how painful it was for the human body of Jesus to suffer for our sins. How many, sabi nga, of us, ilan hong kasalanan ilang tao kasalanan ng mga tao ang binata ng Panginoon. Ilan ang naligtas at maliligtas at ilan ang mga hindi ligtas. Ito ang mga kasalanang binata ng ating Panginoon. Di ba? Kaya wala hong kapantay ang paghihirap ng ating Panginoon. Wala hong kapantay. So, we have number 1, Christ's suffering is for our sins. And also, Christ's suffering is once for all. Not only as a substitute, but also it is sufficient. Ang ginawa ni Kristo ay sufficient. Hindi ho ito
Kagaya ho, noong panahon ng lumang tipan, na kung saan milyon-milyon pong mga hayop ang pinapatay. Once for all means completely sufficient or never needs to be repeated. Okay? The word in Greek is hapax, which means of perpetual validity, not requiring repetition. So that is the death of Christ. It is of perpetual validity. Hindi yung kamatayan ni Kristo valid for 1 year, kagaya ng paniniwala sa Catholicism. Kaya inaalay ho nila si Kristo ulit sa altar. Pero sa atin, sa Bible, it is of perpetual validity and not requiring repetition. Hindi na kailangan maulit sapagkat sapat ang alay o ang pag-aalay na ginawa ni Kristo. His atonement is the end of the Old Covenant concept of atonement, wherein millions of animals were slaughtered annually in the Passover celebration. Gaano ho kadugo, gruesome yung Passover. Kasi hindi lang isang hayop ang pinapatay nila. Di ba? Talagang, sabi nga po ay halos bumaha. Halos bumaha po ng dugo sa dami ho ng pinapatay. Pero ang validity lang ho noon ay sa loob lang ng 1 taon. Diba? Samantalang yung dugong dumanak mula sa katawan ng Panginoong Hesus is once for all. Sufficient to atone. Sufficient to redeem the mankind. Hebrews chapter 7, 26 and 27, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens, who does not need daily, like those high priests, to offer up sacrifices first for his own sins, and then for the sins of the people, because this he did once for all when he offered up himself. He is our great high priest. He is holy, innocent, and undefiled, separated from sinners, and, sabi dito, exalted above the heavens. This is our Lord Jesus. Okay? At yung kanyang paghihirap stands out. Sabi nga, it stands out, outstanding. Namumukod tangi ang paghihirap ni Kristo. Sapagat ito ho ay once for all. Sapat para sa katubusan ng lahat ng tao. Diba? Kaya, hindi ho ba tayo namamangha sa ating kalagayan? Hindi ho ba tayo natutuwa sa kabila ng ating paghihirap, sa ating mga suliranin? Ang katayuan natin ay tinubos. Ang katayuan po natin ay iniligtas ng pag-ibig, hindi ng ating mga sarili. And, second subpoint po natin, He suffered to bring us to God. Upang tayo ay dalhin sa Ama. So, yun po yung ating second subpoint. So, the just died for the unjust. It indicates Jesus' sinlessness and substitutionary work of atoning sinners. So, yung ginawa po ni Kristo, yung kanyang suffering for our sins. Kaya siya nag-suffer for our sins. Not because He was a sinner, but He was treated as if He was a sinner. Okay? Para tayo ho ay tubusin at ma-reconcile ho tayo pabalik sa ating Ama, sa ating Diyos. Kaya He died once for all, and also it is sufficient, and
He suffered to bring us to God. So, sabi po dito, ang paghihirap ni Kristo ay upang magbigay daan sa atin upang makabalik tayo sa Diyos. Yun po yung makikita natin dyan. So, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God. Isa ho yan sa blessings ng ating pananampalataya. Kasi before, dati, kahit anong dasal natin, kahit anong pagsusumikap natin, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Di ba? Samantala ngayon, makikita natin, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, isa sa mga pagpapalang hatid nito, tayo ho ay nagkaroon ng tinatawag po nating access papunta sa Diyos. Kaya sabi po sa Romans chapter 5 verse 2, through whom, that is Christ, also we have obtained our introduction. So that is in NASB, pero ang ibig sabihin po nito is access. We have obtained an access by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. Binigyan ho tayo ng access direkta ho. Hindi ho tayo kung sino, kani-kanino lalapit. Ano? So, looking back at the suffering, in the suffering of Christ, so ito yung, kumbaga, mag-remind ho tayo sa bagay na ito, na ang ginawa ni Kristo ay para sa akin. Ano ho? Kasalanan ko. Binata ni Kristo para ako'y maligtas. At sapat ang kamatayan ni Kristo para sa aking katubusan. And ang paghihirap ni Kristo, sinabi ho dito, nagbigay daan upang tayo ho ay makalapit direkta sa Panginoon. Kasi dati, wala tayong kasiguraduhan. Hindi natin alam ang katayuan natin. Ba tayo sa langit o hindi? Kaya nagbabakasakali tayo. Gagawa tayo ng mabuti, sisimba. Pagka hindi ho tayo natuwa doon sa sinimbahan natin, lilipat tayo. Ano? Hanggang sa dumating yung panahon na tayo ho ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, nalaman ho natin na ang daan pala ay si Kristo. There's only one way to God, and that is Christ. Kagaya ng kanyang sinabi ho, ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. The veil was torn. Right? Napunit ho ang kurtina na humaharang sa pagitan ng kabanal-banalang dako ng templo at ng banal na dako. So the veil was torn, the way is now open. He did it once for all. It is only through Him so that we can draw near to the very presence of God and have eternal life. Malaya na tayong makalalapit sa Diyos. Kaya sa paglilingkod natin, hindi ho tayo nababahala o may, kumbaga, uncertainty pa rin sa atin na ang Diyos na ating sinasamba ay tunay na Diyos. But we are sure, we are confident na ang ating sinasamba ay ang tunay at buhay na Diyos. Amen. Amen. Sapagkat si Kristo ho ang daan. Si Kristo ang naging daan para ho sa katiyakang ito. Okay? That's why it says that He might bring us to God. Si Kristo ang nagdala sa atin papunta sa Diyos. Hindi ho tayo ang nakatuklas ng ating kaligtasan. Ano po? So, looking back at the suffering of Christ will recalibrate our thoughts, actions, and emotions
to face sufferings with hope. Kaya ang isang pinakamagandang way, kung tayo ho ay napanghihinaan sa mga suliraning hatid ng ating paglilingkod sa Panginoon, ay ang pagbabalik tanaw sa ginawa ni Kristo. Kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos na ibigay ang kanyang anak para sa atin. Ang magtiis para sa atin na hindi niya deserve sapagkat siya'y walang kasalanan. Okay? So the light of salvation through the suffering of the Son keeps on shining. Let us praise the Lord for this marvelous reality. Mamangha po tayo, matuwa po tayo, purihin po natin ang Diyos sa kamangha-manghang realidad na ito. Na may nagtiis, kaya tayo nagtitiis. Pero ang pagtitiis natin para sa Panginoon ay hindi sayang. Sapagkat ang hatid po nito ay pag-asa. Ang hatid po nito ay kagalakan. Kaya yun po yung encouragement ni Apostle Peter sa mga persecuted believers. Si Kristo ay naghirap. Kaya tayo naghihirap. Okay? Kaya huwag tayong magtaka at huwag tayong magtanong sa Diyos kung bakit sa buhay nating ito, kahit wala tayong ginagawang kasalanan or anything, para parusahan tayo ng Panginoon, ay tila bagay parang dumadaan tayo sa disiplina or sa punishment. Sa pagsubok po natin. Okay? So, yun lang po. At itutuloy po natin next Sunday for our second point, Christ's triumphant sermon or proclamation. Tayo po'y madalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita, sa patuloy niyo pong pagpapaalala sa amin na hindi po kami dapat malungkot o panghinaan sa buhay na ito kung bakit po kami dumaranas ng mga suliranin sapagkat ang Panginoong Hesus na siyang aming Panginoon tagapagligtas ay nagtiis hanggang kamatayan sa kasalanang hindi Kanya, kundi sa amin, Panginoon. Kaya purihin ka sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating